Kumusta? Kumusta bawat isa? Ayan. Copyright tayo sa music ngayon. Slow connection. Halo. Basta. Copyright tayo nito sa music. May New Year po ba dyan, Kuya? Meron, pero hindi particular mga Canadian sa New Year. Mas particular sila dito sa Halloween party. Mga yung araw ng patay, All Souls Day. Nagde-decorate sila niyan ng mga malademonyong mga decoration. Mas pinapahalagahan nila dito yung dito sa Canada, mas mahalaga sa kanila yung Halloween party. Pasko, New Year di masyado. Not like sa Pilipinas talaga na ma-feel mo yung Christmas, ma-feel mo yung New Year. Dito hindi. Gaya sa akin, trabaho, Christmas, New Year, trabaho. Yun lang. Pero siya, double pay. Ganun. Parang sa Pilipinas din, pag nagtrabaho ka ng holiday, may karagdagang bayad. Yan, nakakamiss nga yung New Year tsaka yung Pasko sa Pinas. Yan ang pinaka-miss ng bawat OFW. Yan ang namimiss ng lahat. Kumbaga pa yung sinasabi nila na there's no place like home. Iba talaga ang Paskong Pinoy. Kumbaga pa. Kahit ako naman, ayokong tumanda dito. Mas piliin kong tumanda sa sariling bayan, sariling bansa. Kasi pag tumanda dito, ilalagay ka lang sa yung parang yung home for the aged, something like that. Kasi kasama yan sa bayad habang nagtatrabaho ka dito nung kabataan mo.
Hindi gaya sa Pilipinas, pag tumanda ka na walang ipon, walang pera, kawawa ka talaga, alagain ka pa. Dito pag tumanda ka, may nakalaan na sa'yo. Although natatanda ko sa Pilipinas, at least may makukuha ko sa gobyerno dito. Ganun lang. Kumbaga pa, kompleto ricados na. Kesa tatanda tayo sa Pilipinas, yun ang pinakamasaklap, tatanda tayo sa Pilipinas, wala tayong makukuha. Tsaka magkaano lang naman sa Pilipinas yung mga benefits na una sa lahat, pag nagkasakit ka dyan, wala. Kung wala kang pera, wala. Pangalawa, pag namatay ka dyan sa Pilipinas, ang mahal magpalibing. Yun lang ang advantage talaga. Yun lang ang advantage pag dito ka sa ibang bansa naninirahan. Yan. Pero yun nga, kahit dito ka na naninirahan, mas piliin mo pa rin na isang araw. Kasi pangarap talaga yung tumanda ka na makauwi sa sarili mong bayan. Yun na lang sa mga nasa abroad. Kailangan tayong mag-ipon kasi mahirap yung tumanda ka na walang pera. Mahirap yung tumanda ka na pabigat ka sa pamilya. Gaya sa akin na walang anak. Kaya sa akin mahirap ako tumanda sa Pilipinas na wala akong pera. Kasi walang mag-aalaga sa akin. Walang titingin sa akin pag tumanda ako. The reason na, ipon ng ipon. Ipon para pag tumanda ako sa Pilipinas, pag-aagawan ako. Joke lang. Pag tumanda ako, may pambayad ako sa nurse, may pambayad ako sa katulong, may pambayad ako sa lahat-lahat, mag-alaga. Kasi mas maganda yung tumanda ka pag-aagawan ka dahil may pera. Pero wag tumanda ka na wala kang pera dyan sa Pilipinas, wala. Na-advise ko din sa kapwa ko nasa abroad, pag-ipon talaga. Kasi hirap. Kasi naranasan ko kung gaano kahirap maging mahirap sa Pilipinas. Diyos ko po. Kailangan talaga, although na hindi naman tayo naghahangad na yayaman tayo, maging milyonaryo, pero yung sapat, makakain sa 3 misis isang araw. Yun ang mahalaga. Yun ang pinaka-importante sa buhay. Kahit nasa Pilipinas lang, kahit nasa Pilipinas tayo, kailangan kahit paunti-unti mag-ipon tayo. Yung tinatawag natin na mag-impok kahit maliit na bagay. Kasi darating ang panahon na hindi na kaya ng katawan, at least may mahuhugot ka. Tsaka ako advice ko sa mga nag-ipon, maghanap kayo sa probinsya. Kasi pag manatili kayo sa Metro Manila, ito nakikita ko mahihirapan kayo. Based on my experience talaga. Based sa experience ko. Mas maganda sa probinsya kasi kung ano mang mangyari, at least mananim-tanim ka lang, kalaga, ng mga manok, baboy, libre ka na ng itlog, tsaka manok, tsaka mga gulay. Excuse me. Yun ang maganda sa probinsya. Manila, nako. Kung wala kang bahay sa Maynila, renta, lahat. Tubig, ilaw. Hirap. The reason na pinili ko talaga na bago man mahuli ang lahat, kung bibigyan tayo ng kalakasan pa ni Lord, sa probinsya tayo. Mas maganda sa probinsya.
Although maganda dito sa Canada, for money lang, mag-ipon. Trabaho lang ng trabaho hanggang malakas pa. Kasi oras na di ka na malakas dito, di ka na mapakinabangan ng gobyerno dito. Wala, ilalagay ka na lang doon sa ano, kung saan doon ka nararapat. Yun ang mahirap dito sa ano, nakatira sa abroad. Ayun guys, not belated Merry Christmas pala sa bawat isa. And advance Happy New Year. Ingat lang po tayo. Salamat kay Lord na umabot ulit tayo sa taon na ito. Natapos natin yung 2025 na at least buhay. And hoping sa 2026 na please, 2026, please Lord, na marating pa natin yung 2027. Diba? Kasi yung buhay natin is, unexpected, temporary. So, ingat po sa bawat isa. Magandang araw po sa bawat isa. Happy New Year.